O eto naman po, dakuin ho natin si Jimmy Bondoc, mga kababayan. Naku, ang bagong pangalan ho nung Team Suka, Duterte daw po. Hindi, joke lang. O ayan, ang pangalan daw nung Team Suka, mga kababayan, ay Duterte, no? Parang mas Duterte. Parang mas bagay. Duterte. Oh, ano yun? Ganito. Itatype ko dyan sa inyo, ha? Kung ano yung mismong spell na Duterte. O, tapos, yan. Tapos, ganyan. Duterte. Yun daw pong Duterte na mga senador, mga kababayan, iba-iba. Sabi ni Jimmy Bondoc. At balita ko, sabi nila, sila ho, may sabi, pang number 30 na daw po si Jimmy Bondoc. Saan pong survey yun? Survey! Survey nila. Yung napapabalita na hindi ko alam kung totoo yun, pero napapabalita po na 100,000 daw po, 100 milyon daw po ang bili ni Bongo, mga kababayan. Hindi lang ako sigurado kung ano yun, kung totoo yung bali-balita na yun. Kasi nandoon si Bongo, number 1. Oh, sabi ko, kung totoo man yung balita na yun, miski ho ako. Di ba, miski ho ako, kung ako ang bumili, mga bossing, malamang ho, number 1 ko yung sarili ko. Di ba? Nagsisipaso ka na ho, yung mga Duterte, mga kababayan. Saan? Doon daw po sa Pulse Asia. Pulse Asia, sabi ni Shiro Kansaki. Oh, Pulse Asia. Di ba? Sabi ni Mary Jo, malaki ba yung Duterte? Ewan natin ho, mga kababayan. Tanong natin kay Labadoy. Senador nila yung mga Duterte Tanong natin kay Badoy. Si Badoy kasi talagang hagulgul yun nung di ba? Nung naaresto si dating Pangulong Duterte. Lorraine Badoy, huwag kang mag-alala, no? Mukhang isa ka sa hinahanap na ngayon sa mga vlogger at isa ka sa nakakontempt din, di ba? Si Eric, nakalabas na ng bansa, tumakas na, di ba? Nasa Estados Unidos na hungay si Eric. Ngayon naman sino? Ngayon naman si Lorraine Badoy nasa Hong Kong yata. Hindi ako nagkakamali. Kapag kami nag-spam, tanggalin nyo na agad. No, kayo na bahala dyan mag-alis kapag yung paulit-ulit. Dito sa channel na to, hindi ho namin kayo pinagbabawalan na mag-komento, mag-type, wag lang hong paulit-ulit. No? Kahit pa po again sa amin yung sinasabi ninyo, minsan pa nga, kadalasan sinasagot namin yan Wag lang yung pajulit-julit. Dahil tatanggalin po kayo niyan nila Shiro Kansaki at nila ng mga nandiyan po sa ilalim. Tuloy! Iisa ang nagbubuklod sa amin. Lahat kami ay tatak Duterte. Kaya pala lahat kayo ay bagsak sa kandidatura. O lahat kayo may kiss of death. Hindi ba mga kababayan? O sabi ni all right, mga tol, solid Duterte ako ngayon. Bukas, hindi na. Di ba? Sulid! Kaya pala, lahat po sila, mga kababayan, nandoon sa dulo. Mga bossing. Kasi iisa lang ang nagbubuklod sa kanila at iisa ang napapansin ng sambayan ng Pilipino sa kanila. No? Lahat po bunga ng dating Pangulong Duterte. Kaya ngayon, ang Pilipino ngayon takot sa ayaw. Di ba? Hindi nila mapaniwala ho. Yung pagkakaaresto lang po at pagdala kay dating Pangulong Duterte doon po sa The Hague. Ilang pong porsyento ng mamamayang Pilipino ang nagsasabing, mas gusto namin doon ni Duterte sagutin. Doon litisin si Duterte sa The Hague. Di ho ba? Siyempre, magkakatugma-tugma ho yung mga na yan. Mga porsyento na yan. Dahil nga, madaming ayaw kay dating Pangulong Duterte, natural dito din sa mga Duterte, madami din hong ayaw. Kaya po, yung kandidatura nila, mga kababayan, nandun sila sa dulo. Nasa plus 20 po sila, mga bossing. Ang tatak Duterte, ibig sabihin, anti-drugs, anti-crime, at anti-corruption. Naku, Jimmy Bondoc, ayaw nga magsalita o ayaw sumagot ni BP Sara
Di ba? Anti-crime. O yun nga eh, kung hindi pa na ICC ang dating Pangulong Duterte, hindi pa mag-uumpisa yung paglilitis. Kung diyan sa Pilipinas, ayaw man lang sumipot doon sa Congress. Isang beses napasipot, napilitan na lang ho. Bakit? Dahil sa pagyayabang ni Panelo. Ang yabang-yabang. Kesyo daw ho, kinancel daw po ng Congress kasi pupunta sila. O ayun, binalikan sila. Kaya namin kinancel yung kasi sabi ninyo, wala kayong tiwala sa amin. Alam namin, hindi kayo pupunta. Ibinalik ko. Ayun, napikon silang lahat, mga kababayan. Di ba? Napikon at pinagbantaan si Antonio Trillanes na dating senador ng Pilipinas. Na kakasuhan namin si Trillanes. May ginawa ba nila Panelo at ng dating Pangulong Duterte? Hindi ho. Paano nila gagawin? Takot nga ho sila na pirmahan. Yung takot silang pirmahan yung waiver. Dahil pag pinirmahan nila yon para mapatunayan na libel ang ginawa ni Trillanes, kailangan tignan natin yung na yan, yung bank account na yan. Kung talagang walang pumapasok at hindi totoo yung sinasabi ni Trillanes, di naloko na ho sila, mga kababayan. Nayari na ho sila. Sabi ni Ma'am Lucy San Ramon, Sir Mark, biktima ang anak ko sa war on drugs, OFW, bakasyon lang. Biktima. Biruin nyo ho yung mga ganyan, mga bossing. Di ba? Gagawin kong batas ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte. Ayun, kaya laglag ang iyong kandidatura. Akala nyo ba, porkit nandiyan kayo sa panig ni dating Pangulong Duterte, gagana pa yung magic hanggang sa inyo? Tignan nyo na lang. No? Ano ang sabi ni Robin Padilla? Pag wala ang dating Pangulo na siyang tagahakot ng mga manonood, walang pumupunta sa inyo. Di ba? Kaya kung ako ho, tatanungin nyo, paano Mark kung nasa labas pa o hindi pa nahuhuli ng ICC si dating Pangulong Duterte? Malamang ho, karag-karag at akay-akay niyang mga yan yun. No? Dahil hindi ho nila papayagan na hindi kasama ang dating Pangulo kasi po walang pupunta doon sa kanilang mga rally-rally. Tingnan nyo na lang ho mga kababayan, sila kalahating court. Hindi pa mapuno. Di ba? Kalahating court na lang po hindi pa mapuno mga boss chief sir ha. Paano yan makakapanalo? Di ba? Gagawin kong batas ang lahat ng ginawa ni Pangulong Duterte. Pag isinabatas natin ang prinsipyong Duterte, naku po. Kailangan matuto ka na din magmura, Jimmy Bondoc. Ang gusto ng mga DDS is yung nagmumura. Kailangan nag-PPI ka para tangkilikin ka ng mga DDS. Pagka hindi ka nag-PPI, wala. Hindi matapang sa kanila. Yung ganon. Diba? Sabi ni Shiro Kansaki, may social distancing sa court. Correct. Tsaka ako hindi ako maniwala doon na sa number 1 si Bongo. Pagka nandiyan niya sa mga campaign rally nila, wala naman no. Minsan may nakita ko nandoon sa truck niya, nakasakay, kumakaway. Walang kinakawayan. Walang tao. Hindi ko lang alam, no? Kung yung Pulse Asia nga, totoong nabili daw po ni Bongo. Kasi yan po yung kumakalat na usap-usapan, mga kababayan. Naririnig ko doon sa ibang mga vlogger. Ulitin ko, kung ako yung bibili nung survey company na yon, talagang susulitin ko na, anuhin ko na, isasagad ko na. Ako na mismo ang number 1. Di ba? Kung ako tatanungin nyo yung mga tulpo, malalakas ho yun. Tapos naunahan pa ni Bongo, mga kababayan. Di ba? Matatawa ka na lang Anyway, tuloy natin si Jimmy Bondoc. Kahit anong mangyari kay Pangulo, tatagal na yung kanyang paraan ng pamamalakad sa ating bayan. Itataguyod natin ang prinsipyong Duterte.
Eh lalo nang wala ka ikakapanalo niyan. Hindi ho ba? Ngayon, ang kiss of death nasa mga Duterte. Kaya nga si Inday Sara Duterte, 'di ba? Sabi niya, ano sabi ng mga taga Davao daw? Kung di ako nagkakamali o Mindanao, hindi niya alam kung gusto niya o gusto nilang magpa-endorso kay Inday Sara Duterte. Eh syempre ho, kapag ganyan na ho yung ano, ganyan na yung estado nung kanilang politika, ayaw nang magpa-endorso ng mga mamamayan dyan. Yari, baka matalo ko. Tingnan niyo yung kay Amy. Di ba? Yung kay Manang Amy, mga kababayan, ano nangyari doon? Oh, inendorso ni Inday Sara Duterte. Lalong nagalit ang majority ng Pilipino. Bagsak ang kandidatura. Di ba? Pag ikaw napasama o napabilang yung pangalan mo sa mga kumakampanya under Duterte, naku, expect mo, ang hirap manalo. Di ba? Ang hirap manalo, mga kababayan.